Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Buksan ang aming palad, sarili maialay. Tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. at mga kapanalig, sama-sama tayong magtiwang sa ating banal na piking. At lagi nating alalahanin na tayo ay pinagpapala ng Panginoon, na tayo ay mahal ng Panginoon. At ang ating Panginoong Hesukristo ang tunay nating tagapagligtas, ang Mesiyas na nag-alay ng kanyang buhay para sa ating lahat, ay ang Diyos Anak na nagmamahal sa atin. Kaya sa mga pagkakataon na tayo nagkukulang, magtiwala at manalig, humingi tayo sa Diyos ng awa at patawad. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos. At sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinisamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinaglaan mo kami ng kaukulang tulong na sa aming kahinaan ay iyong itinutugon. Ang iyong kaloob sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay makamtanawa namin ng buong kaligayahan. Sa pagtanggap namin ito, kami naway makapamuhay ayon sa inaasahan mo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng karunungan. Sinabi ng masasama, tambangan natin ang mga taong matuwid, pagkat hadlang sila sa ating mga balak. Ipinamumukha nila sa atin ang pagsuway sa kautusan, at sinasabing tayo nagkasala laban sa ating kaugalian. Ipinamamarali nilang nakikilala nila ang Diyos, at sinasabing sila'y anak ng Panginoon. Sila ang nagbibigay sa atin ng mga problema. Makita lang natin sila'y balisa na tayo, pagkat kaiba ang gawain nila't pamumuhay. Ang palagay nila sa atin ay mababang mababa.
at nadidiri sila sa ating gawain. Sinasabi nilang kaligayahan ng wakas ng matuwid at ipinagmamagaling na sila'y anak ng Diyos. Tingnan natin kung ang salita nila'y magkakatotoo, kung ano ang mangyayari sa kanila pagkamatay nila. Kung ang mga matuwid ay anak nga ng Diyos, sila ay tutulungan nila at ililigtas sa mga kaaway. Subukin natin silang dustain at pahirapan upang malaman natin kung hanggang saan ang kanilang kagandahang asal at kung hanggang kailan sila makatatagal. Subukin nating ibingit sila sa kamatayan. Yamang ang sabi nila ay iingatan sila ng Diyos. Yun ang usapan ng masasama, ngunit sila'y nagkakamali pagkat binubulag sila ng kanilang kasamaan. Hindi nila natalos na ang lihim na panukala ng Diyos. Hindi sila umasa sa gantimpala ng kabanalan. Hindi naisip ang mga magandang wakas ng malinis na pamumuhay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. San mong tugunan, tugon. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Nililipol ng Diyos yaong masasama hanggang sa mapawi sa isip ng madla. Agad dinirinig daing na matuwid. Iniligtas sila sa mga panganib. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Tumutulong siya sa nasisiphayo. Ang walang pag-asay hindi binibigo. Ang taong matuwid, masuliranin man, sa tulong ng poon, agad maiibsan. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Kukupkupin siya ng lubus-lubusan. Kahit isang butoy, hindi magagalaw. Mga lingkod niya'y kanyang ililigtas. Sa napakukupkop, siyang mag-iingat. Sa Diyos hindi mabibigo ang mga nasisiphayo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang Galilea. Iniwasan niya ang Judea sapagkat ibig siyang patayin ng mga Hudyo roon. Nalapit na ang pista ng mga tolda, isang pista ng mga Hudyo. Pagkaalis ng kanyang mga kapatid, si Jesus may pumunta rin sa pista, ngunit hindi hayagan. Sinabi ng ilang taga Jerusalem, hindi ba ito ang taong gusto nilang patayin? Hayan, lantaran siyang nagsasalita, ngunit wala silang sinasabi laban sa kanya. Baka naman nakilala ng mga pinuno na siya nga ang Mesiyas. Walang makaalam kung saan magmumula ang Mesiyas pagparito niya. Ngunit alam naman natin kung saan nagmula ang taong ito. Kaya't nang nasa templo si Jesus at nagtuturo, malakas niyang sinabi, "Ako ba'y nakikilala ninyo? Alam ba ninyo kung saan ako nagmula? Hindi ako naparito sa ganang akin lamang. Ang totoo, ang siya nagsugo sa akin. Ngunit hindi ninyo siya nakikilala. Nakikilala ko siya sapagkat ako'y mula sa Kanya at siya ang nagsugo sa akin." Tinangka nilang dakpin siya, ngunit walang nangahas sapagkat hindi pa niya oras.
ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Mga kapanalig sa atin pong ebanghelyo ngayon, so yung pista ng Tolda or the Feast of the Tabernacles. Ito ay isang kapistahan na kung saan nga ay sana ay para makaiwas si Jesus sa mga Hudyo na ibig siyang patayin, ay sana'y hindi siya dadalo. Subalit, siyempre, ang isang pusong nag-aapoy sa pagmamahal upang ipagkaloob ang liwanag at kaligtasan at ang mabuting balita sa mga tao, ito ay mas higit na naig kay Jesus. At alam nyo, yung kapistahan ng Tolda or the Feast of the Tabernacles, ito ay kung titignan natin ay napakahalaga nga sa mga Hudyo. Ito ang kanilang pagdiriwang ng paggunita sa 40 araw na ang mga Israelita ay nanatili sa disyerto nang sila ay lumisan sa Ehipto. At doon sa panahon na ito ay kanilang naranasan ang pagmamahal ng Diyos. Ang pagkakaloob ng Panginoon sa kanila, ng kanilang mga pangailangan, ng pagkain, ng biyaya, at gayon din ang proteksyon. So, androon yung ang Panginoon ang magpapala at ang Diyos ay magliligtas sa kanila. And this is also the same thing na ginagawa ng Panginoong Hesukristo na sa kay Kristo ay sa kanyang pag-aalay ng kanyang sarili at buhay, ay ganun din ang kanyang iniaalay, ang pagpapala at kaligtasan para sa sangkatauhan. So nandoon yung both na word na biyaya o pagpapala at ang pagliligtas. Kaya kung tutuusin, si Jesus nga ang katuparan ng mga pangako ng pagmamahal ng Diyos, ng kanyang pagpapala at kaligtasan para sa ating lahat. Kaya lang hindi nila nakikita. Kaya lang hindi nila nakikilala. Kaya nga ibig nilang patayin si Jesus. At bagamat gustuhin nila na patayin si Jesus, walang nangahasabi nga sa ating ebanghelyo sapagkat di pa niya oras. At may tamang panahon. At darating din yung tamang panahon na yun na iaalay niya ang kanyang buhay at makikita ng mga mananampalataya ang gagawin niyang pagliligtas na siya'y tunay na pagpapala at kaligtasan. Alam niyo mga kapanalig, kuminsan yung halaga ng isang tao hindi natin nakikita. Kuminsan yung halaga ng isang bagay hindi rin natin nakikita. Naalala ko nung ako ay nag-aaral, meron akong kaklase na talagang napakahirap ng kanilang buhay na nga, and at the same time, siya yung least na sinusuportahan ng kanyang mga magulang. Kasi yung dalawa niyang kapatid ay mahusay at maganda. Maganda. Gamitin ko na yung word na meron siyang dalawang kapatid na babaeng maganda at siya'y hindi. In fact, pinanganak siya na meron siyang diferensya sa kanyang kutis, sa kanyang balat na parang sobrang daming sugat at gaspang at hindi katulad ng kanyang dalawang kapatid na babae. That's why yung pag-asa ba ng pag-ahon sa kahirapan ay mas tinitignan ng mga magulang sa kanyang dalawang ate. At siya ay hindi. At kuminsan ang feeling niya ay parang nagiging pabigat pa siya. Kaya pumapasok siya sa school, tinitiis niya at nakikita namin na ang uniforme niya, bukod sa luman-luma na, ay may mga butas-butas na sinulsihan lang o tinahing kamay lamang para lamang matakpan yung mga butas. Nakikita ko rin, kung minsan nakakasabay ko siya sa pagkain na ang kanyang uulamin ay kapirasong maliit na isda lamang dahil yun lamang ang pinabaon ng kanyang mga magulang. And then, samantalang yung kanyang dalawang ate, kasi nasa the same school lang din, nakikita ko na sa kantin kumakain, siya lang yung nagbabaon. Tapos yung dalawang kapatid niya may pera para kumain at bumili ng kahit na anong gusto nila. Kasi nga, sila yung pag-asa ng kanilang pamilya.
Pero hindi ganun ang nangyari. Maagang nag-asawa yung dalawang atin niya at siya naman nagpatuloy ng pag-aaral ng kolehiyo, matalino. Laging mataas ang kanyang grades, hanggang sa siya ay makapag trabaho at maganda ang kanya naging trabaho hanggang sa bukod sa kanyang pagtatrabaho na may magandang sweldo, hindi pa rin naging enough yun para sa kanya dahil nga mahirap ang buhay ng kanyang pamilya. So naisipan niyang mag-work abroad at naging maganda rin ang kanyang buhay. Na magkasakit yung kanyang nanay at tatay, siya ang nagpapagamot. At pagkatapos noon nung ang kanilang bahay ay mailit, siya rin ang tumubos. In other words, sa kanilang pamilya, siya pala yun. Siya pala yung unti-unti na lalabas na totoong ipinagkaloob ng Diyos para sila'y pagpalain at para sila ay maisalba mula sa kahirapan. Pero hindi nila nakita kaagad yun. Hindi nila napuna kaagad yun. Hindi nila nakikita at hindi nila nakikilala kung sino siya. Alam nyo, sa atin din po ang pagdiriwang ngayon, ay sana tayo ngayon nakikita at nakikilala na natin talaga kung sino ba talaga yung nagmamalasakit sa atin. Kung sino ba talaga yung nagtataguyod sa atin. Kung sino ba talaga yung nagliligtas sa atin. Kung sino ba talaga yung handang mag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Sana nakikita natin yun. Kung paano sana nakikita din natin sa ating pamilya kung sino talaga sa pamilya natin nagmamahal at nagmamalasakit. Sometimes we are so blinded. Hindi natin kinikilala. Kuminsan din sa ating pamilya, katulad nangyari sa aking kaibigan at kakilala, kuminsan kung sino pa yung hindi mo nakikita at hindi mo kinikilala, yun pa pala yung magmamalasakit talaga sa iyo. At patawad po kung may mga panahon at pagkakataon sa aming buhay na sa sobrang nakatingin kami sa mga bagay lamang na makinang at sa mga bagay lamang at mga tao lamang na nasa pedestal, na ikaw na aming Panginoong Jesucristo ay bagamat hinamak at naging mukhang hamak sa madla, ikaw ang tagapagligtas at Mesiyas na nag-alay ng buhay para sa amin. Sana'y palagi din namin makita ito sa aming buhay, na nariyan ka. At sana rin makita din namin sa aming kapwa na naroon ka sa kanila. Na sila pala ang tunay na kumikinang na mga nakaibigan, kapamilya, kakilala na tulad mo ay magmamahal, magmamalasakit at magsasakripisyo. At manalangin tayo, Panginoon, sa ating paglalakbay sa buhay. Idalangin natin na pagkalooban tayo ng tapang na magsalita at magsikap para sa katotohanan at itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga kasapi ng simbahan naway magsikap na palaganapin ang mabuting balita ni Jesus sa buong mundo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamagitan ng pagninilay sa pagpapakasakit ni Jesus sa krus, ang mga taong hindi sumasampalataya naway manampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo nawa ay magkaroon ng kapayapaan sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at mga dukha naway maranasan ang nagpapagaling at mapagmahal na presensya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumaong tapat sa Panginoon naway magtamasa ng kapayapaan ng kanilang tahanan sa langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin.
Ama namin nasa langit, sinugo mo ang iyong anak upang magpakasakit para sa amin. Loobin mo na sa pamamagitan ng aming pananampalataya sa Kanya, malabanan namin ang kawalan ng pananampalataya sa aming sarili at sa mundo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Nagbibigay ng buhay mo at alak na nagmula sa isang tangkay ng ubas, inuming nagbibigay lakas. Ayang nagmula sa pagpapala mo, handa ng bawat puso, pagkat inibig mo, ngayon nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain na ikalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating pakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama namin lumikha ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan at siya nawang magpagindapat na kami maging lalong dalisay sa pagharap sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tutulungan mong aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti namin iyong ikinararangal. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana, Hosana. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito pang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog,
hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanya mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipana. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ang mga ginagawa namin ngayon ng pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay, nagbibigay buhay at ang kalis, nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa, ni Elias naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ng mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila ay muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos. Ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen, amen, amen. At bilang isang bayan ng Diyos, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin tinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin sumasalang
Hiniling namin kami adiya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at layo sa lahat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw na pagkapahayag ang tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa. Mga kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesu Kristo, Kordero ng Diyos, nag-aalay sa atin ng kanyang buhay at tayo inaaniyahan sa kanyang banal na piging. O palad tayo inaaniyahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo
Sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami mga nakinabang ay loobin mong bumagtas mula sa dati naming pagsuway na aming tinatalikdan patungo sa pamumuhay na iyong pinababanal. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At mga kapanalig, panahon ng pagninilay, pagsisisi at pagkapatawad. Sa panahong ito ng Kwaresma, maglakbay tayo patungo sa bagong simula. Maging isang Veritas Eucharistic Advocate at dumalo sa ating Healing Mass dito sa Veritas Chapel sa 162 West Avenue, Corner EDSA. Para po sa inyong mga pamisang pasasalamat, kaarawan, kagalingan, special intention, kaluluwa at mass sponsor o love offering, tumawag lamang po sa Religious Department 8925-7931, Local 129-131-137 o mag-text sa 0917-631-4589 at hanapin lamang si Miss Rene Jose di kaya'y si Miss Ali Nahe. Maraming salamat po. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Uni
mga kapanalig bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Heso Kristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Heso Kristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mawatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahanawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaaminawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Tantumero sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo cedat
benedictio procedenti abut magre comparsit laudatio. Amen. Amen. Panem de cielo prestitis Dieis. Omen declamento mensia bentem. Oremus. Deus qui nobis sub sacramento mirabili passiones tuae memoriam reliquisti tribeque sumus ite nos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari ut redemptiones tuae fructum in nobis iudites sentiamus qui vives et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos, Purihin ang Diyos. purihin ang kanyang banal na pangalan, Purihin ang kanyang banal na pangalan. purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo, Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. purihin ang ngalan ni Jesus, Purihin ang ngalan ni Jesus. purihin ang kanyang kabanal-banalang puso, Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo, Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar, Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw, Purihin ang Espiritu Santo ang mang-aaliw. purihin ang dakilang ina ng Diyos si Maria Santissima, Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. purihin ang kalisinisang paglilihi sa Kanya, Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalisinisang esposo. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O sacrament most holy, O sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin.
Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kalikasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.